Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan today. And syempre, kaya ako all the way na nakangiti ngayon kasi ganyan din ang ating kwento for today. Makakangiti lang tayo, ma-inspire lang, charot, kikiligin lang, char lang. Anyways, bago ang ating kwento, hello muna dyan sa inyo na laging nakaabang sa ating programa. At syempre, laging nakaabang sa ating mga kwento. At nakaabang rin kung masa-shoutout na ba ang kanilang mga pangalan. Ganun naman talaga kayo eh. Yun naman lang talaga ang inaabangan nyo. Hindi nyo naman ako inaabangan. Charot. Joke lang naman yan. Anyways, thank you so much sa mga nakinig sa atin at nanood sa atin sa ating kwento kahapon. Maraming salamat. Hello nga pala kay Ashin Sheng. Thank you so much sa iyo. Lakwacha, hello din. Jim Arcadejas, maraming salamat. Marilu Cabusas, thank you. Jacqueline Sanchez. Ana May Copio, maraming salamat all the way from Qatar. Ang dami-dami nating listener from Qatar, ano? Maraming salamat po dahil lagi po kayong nandyan at hindi nyo po iniiwan itong ating munting programa at hindi nyo po ako pinapabayaan, hindi nyo po ako iniiwan. Thank you so much. Hello din kay Carla Andrew Vlogs, Lizzie Locapa, Christina Sison, Gail Easy, maraming salamat. Merly Labong, Chazi Chai, Jocelyn Castro, thank you so much sa iyo. At sa lahat po ng nakikinig sa atin na grabe naman talaga, kahit na hindi na siya shoutout ay nakikinig pa rin. Renife Pelorina, maraming salamat all the way from Dubai. Thank you. Quick Thinker, maraming salamat. Gerald Rebinito, hello sa iyo. Thank you so much. Julian Ramilo, Linda Danasco from Saudi Arabia. Maraming salamat po. Hello din kay Gail. Oh, tapos na si Gail, nabasa ko na. Happy Japan! Hi sa mga taga-Japan. Maraming salamat. Sabi niya, halos lahat na yata raw ng mga uploads natin ay kanya nang napakinggan. Wow naman! Yung 400 plus stories, napakinggan mo na lahat. Grabe ha. Hello din kay Claudia Kapage. Ayun, birthday niya today. Hello. Pabati naman po ang nanay ko na si Jingle Pulaw. Happy birthday niya, July 18. It's today. Happy birthday. Ayan, maraming salamat. Hello daw sa pamangkin niyang si Jericho J. Gapulaw. Birthday niya daw nung 16. Oo, kahapon naman. Ay no, hindi. Tuesday ito. Ayun, happy birthday. Hello din kay Princess Rizalyn Alaba. Maraming salamat. Hello din kay Alni Espania, Chaz or Des Limbo. Maraming salamat sa iyo, Baby Jane Atayde. Thank you so much. Hello din kay Irene Rayos. Sa iyo, sa mga taga Riyadh, Saudi Arabia, maraming salamat at na-inspire kayo nitong ating mga kwento. Angia Gagtan, all the way from Hong Kong. Maraming thank you sa iyo, Kimberly Agasete from Tumawini, Isabela. Hi din kay Diana Diaz. Ayun, belated happy birthday sa asawa niyang si Nelbert Sacoso. Ayun, pasensya na hindi ko nabasa nung araw talaga mismo ng kanyang birthday. Pasensya na po talaga. Happy birthday na lang sa'yo. Denise Soria, Mundi 8217, all the way from Taiwan. Maraming salamat. Marilu Basmayor, Bemily Lumapag, hello daw sa anak niyang si John Benson de Guzman. Ayun, belated happy birthday. Kahapon din ang birthday niya. Alcora Okit, maraming salamat. Laging nakaabang. Freddy Dawag, hello pa, shout out daw kay Jocelyn Sison. Jacqueline Noble, maraming thank you. Sir Reynaldo de Vera, maraming salamat. Rosana Gonzalez. Rosana. Grabe naman yung Rosana. Anyways, dalawa ang puso ko. Joke lang. Alam ko namang wali yon. Kaya wag na nating patagalin dahil baka maubusan ka pa ng pasensya sa akin. Eto na, pakinggan na natin at simulan na natin ang ating tampok na kwento ngayong araw na ito. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Sabi nila, ang bagay daw na nakatadhana sa'yo ay talagang mapapasayo. Kahit hindi mo pilitin, kahit wala kang gawin, kung talagang ukol sa'yo,
sa'yo lang talaga mapupunta at hindi sa iba. Kung ano ang blessings ng Diyos para sa'yo yon. Iba naman yung para sa iba. Kaya sana, bago natin gawin ang ibang bagay para lang makuha ang ating gusto, ay hayaan natin itong mangyari ng kusa nang walang taong nasasakripisyo. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nakikinig ngayon sa inyong programa. Lalo na doon sa mga OFWs na nandito sa ibang bansa para magtrabaho at ginagawang pampatanggal homesick at pampaalis ng pagkabagot ang inyong programa. Mama Mia, ako po ay andito sa ibang bansa, hindi dahil dito ako nagtatrabaho, kundi dito na po ako talaga for good. Nagbabakasyon na lamang ako sa Maynila. Pero may mga pagkakataon pa rin na talagang namimiss ko ang Pilipinas, kaya ang inyong programa ang nakita ko pong solusyon dito. Isang araw, habang nagbabrowse lamang ako ng Facebook, ay meron pong isa kong kaibigan na isang OFWs na nag-share ng iyong kwento. Di ko alam pero bigla ko yung naklik. At nung aking pinakinggan, simula noon ay na-addict na ako sa inyong programa. Nagustuhan ko na hanggang sa napilit na rin ako ng asawa ko na i-share ang kwento ng aming pag-iibigan dito. Oo, Mama Mia, I am happily married at sana'y magustuhan niyo ang kwento ko. Isang kwento na alam kong hindi sa lahat nangyayari. Pero wag mainggit yung iba kasi kanya-kanya naman talaga tayo ng kwento sa buhay. Kanya-kanya ng mga pagsubok at kanya-kanya rin ng mga tagumpay. Mama Mia, dahil nga po suki na ako sa inyong programa, heto at sisimulan ko na ang sarili kong kwento. By the way, Mama Mia, isa po ako sa mga libo-libo niyong likers pero kailanman ay hindi pa ako nag-comment sa inyong mga kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Amelia o Amy for short. Mama Mia, ang plot twist ng buhay ko ay nagsimula nung second year college ako. Pero bago ang lahat, simulan natin sa pagpapakilala na ako po ay nanggaling sa isang may kayang pamilya. Hindi naman kami masyadong mayaman pero lahat ng gusto namin, pati na rin ang aming mga pangangailangan ay amin pong nakukuha. Mama Mia, bata pa lamang ako ay may crush na ako. Crush ko po ang kuya ng isa kong classmate. Nakita ko po siya nung minsan na hinatiran niya ng baon ng classmate ko sa aming classroom. Kahit na payatot pa siya noon, ay kitang-kita na talaga ang kagwapuhan sa kanyang mukha. Kaso nga lang medyo stricto ito at medyo pala kaibigan ng mga bully kaya natatakot talaga ako sa kanya. Natatakot nga rin ang kaibigan ko sa kanya dahil masyadong stricto daw itong kuya niya. Kaya naman, lihim lang po ang nararamdaman ko noon. Hanggang sa nung nag-high school kami, ay bigla na lamang umalis sa aming lugar ang kanilang pamilya. Umalis sila nang hindi man lang nagpapaalam. Biglang nag-transfer ng school ang kaibigan kong ito. Itago na lang natin siya sa pangalang Jean. Si Jean, Mama Mia, ay isa sa mga close ko nung elementary hanggang second year high school. Pero simula nung malipat siya ng ibang lugar at simula nung bumalik sila sa lugar namin 2 taon matapos yun, ay parang hindi na po kami naging close dalawa. Nagpapansinan pero hindi talaga masyadong close. Hanggang sa nung second year college na nga ako. I was 18 that time, magna 19 na. Meron na akong sariling sasakyan dahil pinag-ambag-ambagan ng mga tito at mga magulang ko ang pinambili nila ng regalong sasakyan sa akin. Nag-iisang babae lang kasi ako sa mga magpipinsan kaya mahal na mahal ako ng pamilya ko. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay marami na po sa amin ang nagdedebo. Actually, parang mother po ako sa lahat ng mga kaibigan namin kasi ako ang mas matanda sa kanilang lahat. At nauna po akong magdebut sa kanila. Kaya naman nung debut nila ay hindi talaga pwedeng hindi ako makasama.
Isang araw, kasama ko noon ang isa kong kaibigan at pumunta kami sa isang mall para bumili ng regalo para sa debutant naming classmate nung 4th year high school kami. Imbitado ang lahat dahil sila po talaga ang legit na mayaman sa aming lugar. Pagkatapos naming bumili, Mama Mia, dun sa isang store na talaga namang nahirapan kaming maghanap kung anong ireregalo namin kasi nga parang nasa kanya na lahat dahil mayaman nga sila. Buti na lang at may nahanap kami ng kaibigan ko. Nag-elevator na kami papuntang parking lot kasi baka malate na kami noon. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang pagbibiro ng tadhana. Nung bumukas kasi ang elevator, Mama Mia, ay nakasalubong namin ang aking dating kaibigan kasama ang buo niyang pamilya. Ang kanyang mga magulang at syempre pati na rin ang dati kong crush na kanyang kuya. Si Jean, Mama Mia. Ngumiti siya sa amin at ngumiti rin ang kanyang mga magulang kaya naman nagmano na kami sa mga magulang niya. Ganun kasi talaga ang aming routine o ang aming nakasanayan. Kapag may mga magulang ng mga classmates o kaibigan namin, ay nagmamano po talaga kami, tanda ng aming pagrespeto. Mama Mia, tinanong pa talaga ako ng papa niya sinabihan pa talaga ako ng papa niya na dalaga na raw ako. Oy, kumusta na kayo? Lalo ka na. Ang ganda-ganda mo na, sabi niya sa akin. Mama Mia, masaya talaga ako nung makita ko sila. Hoy Jean, kumusta ka naman? Ang tagal na nating hindi nagkita, sabi ko. Ewan po ko ba, pero kahit hindi na kami masyading close, nung mga panahon na yon dahil nandun ng parents niya ay parang nanumbalik ang aming pagkakaibigan ni Jean sa isa't isa. Oo nga eh. Nandito lang kami sa mall kasi gumala kami kasama pamilya ko. Nako Inday, ang sosyal-sosyal niyo naman ng sinusuot. Ano bang okasyon? Sabi nila. Sumagot naman ang isa kong kaibigan. Birthday po kasi at debut ng isa naming kaibigan. Classmate namin at imbitado kaming lahat, tita. Pati nga rin si Jean imbitado, sabi ko. O diba ma, sabi ko naman sa'yo hindi ako gagala. Totoo talagang may imbitasyon para sa akin. Ah, ganun ba? Sige anak, sumama ka na sa kanila pero bago yan, bumili ka muna ng maireregalo mo. Sumama ka na rin sa kanila, pumunta doon sa birthday party ng kaibigan ninyo. Basta ba, walang mag-iinom ha? Sabi ng kaniyang ina. Pasamahin mo na lang yung kuya niya para siguradong hindi iinom tong batang to pagdating doon. Sabat naman ng kaniyang papa. Mama Mia, hindi ko alam pero parang bigla akong kinilig nung sinabi nilang sasama sa amin ang kuya ni Jean na itago na lang natin sa pangalang Kuya James. Mama naman may lakad kami ng friends ko, sabi ni Kuya James. James, huwag kang ganyan samahan mo yung kaibigan mo. Samahan mo yung mga kaibigan ng kapatid mo, pati na rin yung kapatid mo. Kung hindi ka talaga bibigyan ng hinihingi mo sa Pasko, sabi ng kaniyang mama. Sige na nga, tara na. Inis namang sabi ng kuya ni Jean. Ewan ko ba Mama Mia pero para talaga akong itinusok noon sa kinatatayuan ko dahil sa sobrang gwapo na ni James. Ang gwapo-gwapo na niya. Kung nung una ay crush ko na siya kahit payatot pa siya, ngayon ay lalaking-lalaki na talaga siya. Masasabi mong binatang-binata na. Kaya naman sinamahan na namin ang kaibigan naming si Jean para bumili ng kanyang maireregalo para sa debutant. Bumili din siya ng maisusuot niya dahil naka-casual lang siya noon. Mayaman naman sila kaya walang kaso yun sa kanila. Pati rin si James ay bumili na rin ng kanyang maisusuot. Pagdating namin sa parking lot ay nagtatawanan at nag-uusap kami. Jean, second year college na tayo pero napaka-strict pa rin ng parents mo no? Lalo na ng mama mo. Kahit kailan talaga, hindi ka pinapayagan sa mga ganitong galaan.
Kahit nung elementary pa tayo, sabi ko. Oo nga eh. Ewan ko ba dyan kay mama? Jean, talagang ganun lang si mama. Overprotective lang talaga siya sa'yo. Sabat naman ni Kuya James. Ako naman ay speechless talaga sa tuwing nagsasalita na si James dahil ang gwapo-gwapo na niya talaga. As in. Noon ay unti-unti na namang nawawala ang nararamdaman ko sa kanya pero ngayon ay parang biglang nanumbalik ang lahat. Pakiramdam ko ay para itong tubig na rumaragasa na hindi ko na mapipigilan. Ganon ang damdamin ko. Pagdating namin sa sasakyan ko ay bigla nalang sumakay si Kuya James sa front seat. Samantalang, ang dalawa kong kaibigan ay nasa likod namin. Medyo kinakabahan pa akong mag-drive noon. Hindi pa ako ganun ka expert sa pagdadrive, Mama Mia, pero marunong na talaga ako. Kaya lang habang katabi ko talaga si James ay parang nanginginig ang kamay ko. Para bang kinakabahan ako na may gwapo akong pasahero. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Hindi ko mapigilang kiligin sa tuwing mapapasulyap ako sa kanya. Bago ko pinaandar yung kotse ay nagpatugtog muna ako ng music. Tapos bigla namang sumabat ang kaibigan ko. Sus, ikaw talaga kahit ano-ano na lang ang pinapatugtog mong kanta. Kanina parang pang K-pop yung kanta na yun eh. Ngayon naman pang anime. Pwede ba? Huwag kang nega dyan. At saka wala kang pakialam no. Ako nagdadrive kaya aking playlist ang masusunod. Pero Mama Mia, habang nag-argue kaming dalawa ng kaibigan ko, ay nashock talaga ako nung biglang sumabay sa pagkanta si Kuya James. Alam mo, parehong-pareho talaga kayong dalawa ni kuya ko. Pareho kayong mahilig sa mga anime. Kala mo naman, hindi mo rin gusto ang anime ah. Sabi ng kuya ni Jean sa kanya. Ako lang pala ang OP dito, sabat naman na yung isa naming kaibigan pagkatapos ay tumawa. Habang pinapaandar ko yung sasakyan ay dahan-dahan lamang ang takbo namin kasi ang dami ding mga lumalabas sa parking lot noon. Nung biglang nagsalita ulit si Kuya James. Nagtanong siya sa akin about sa mga anime na nagustuhan ko o mga pinapanood ko. At dun nga nag-umpisa ang aming pagkakaibigan dalawa. Dun nag-umpisa ang pagtatanong niya at syempre ang pag-uusap namin. Habang ang dalawa sa likod ay may kanya-kanya ring pinag-uusapan. Alam kong crush na nila ang pinag-uusapan nila dahil medyo mahina na ang kanilang boses. Natatakot siguro si Jean na baka marinig ng Kuya James niya ang tungkol sa kung sino ang crush niya. Mama Mia, napakagaan ng feeling ko, lalong-lalo na sa pakiramdam na parang ang crush ko, ang lalaking gustong-gusto ko simula pa noon ay pinapansin na ako ngayon. Ang lalaking dati strikto at hindi namamansin, ngayon ay nakikipag-usap na sa akin tungkol sa mga bagay na pareho naming kinahihiligan. Ang sarap pala sa pakiramdam na pareho kayo ng hilig ng taong gusto mo. Sang episode ka na ba? Tanong niya sa akin. Naku, natapos ko na pong tignan yun kuya eh. Natapos ko nang basahin. Hindi pa nga nalalabas yung anime na version eh. Tapos ko na yung manga, sabi ko naman. Talaga? May kopya ka ng manga nun? Pwede bang pahiram ako? Ayaw kasi akong bilhan ni na mama eh, sabi niya. Meron kuya, sige ibibigay ko na lang sa'yo. Pwede nyo na lang daanan sa bahay kapag libre kayo. Magpa-text ka na lang, sabihin mo na lang kay Jean na i-text ako kapag pupunta kayo sa bahay para maihanda ko yon. Pwede bang hingin ko ang number mo? Mama Mia, halos bigla akong ma-full break noon ng sasakyan sa sobrang gulat ko. Hinihingi niya ang number ko. Yan ang paulit-ulit na sigaw noon ng utak ko. Kaso lang, bigla ko naman ding sinaway ang sarili ko. Hinihingi lang niya ang number mo kasi nga may kailangan siya. Sabi ko naman sa sarili ko. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ay kinilig talaga ako.
Unti-unti kong pinaandar ulit ang sasakyan tapos sabi ko, mamaya ko na lang ibibigay ang number ko kapag nakarating na kami doon sa venue ng debut. Pagdating namin doon, Mama Mia, sa venue ng debut, ang akala ko ay malilimutan na ni Kuya James ang pagtatanong niya sa number ko. Hindi ko na sana ibibigay dahil natatakot at nahihiya akong pangunahan siya. Pero bago pa man kami makapasok ng tuluyan sa venue ng party, ay bigla niya akong hinila. Uy, sana yung number mo? Hihiramin ko yung mga mangga mo sabi niya. Eto kuya Binigay ko sa kanya ang cellphone number ko, Mama Mia. At pagdating namin doon ay sobra talaga akong nag-enjoy sa debut party na yon. Ang dami-dami ko ng debut ng mga kaibigan ko na napuntahan pati na rin ang sarili kong debut. Pero yun ang pinakamasayang debut na napuntahan ko kahit na hindi ako ang bida nun. Kasi nagkaroon ng pagkakataon na magkausap, magkasayawan at magkadaupang palad kami ng lalaking gusto ko. Pagkatapos ay inihatid ko na sila ng mga kaibigan ko sa bahay nila. Mama Mia, kinabukasan ay bigla na lang tumawag si Kuya James sa akin. Para nga manghiram ng mga mangga ko kasi gusto niya raw basahin ang mga yon. Gusto niya raw basahin kapag meron na siyang oras. Kaya naman nagkita kaming dalawa dun sa mall kung saan kami unang nagkita at binigay ko sa kanya yung mangga. Uy, ilibre na muna kita, sabi niya. Naku, wag na, hindi naman ako nagpapabayad Pakipot ko pa sa kanya noon. Sige na, yan mo na lang akong ilibre ka. Kasi nakakahiya Humihiram pa talaga ako ng mga gamit mo tapos wala man lang magiging kapalit. Okay, ikaw po bahala. Sinama niya ako sa isang sikat na fast food at pinag-order niya ako ng gusto ko. Pero syempre, kahit na medyo masiba naman talaga ako sa pagkain ay hindi ko yun pinahalata sa kanya. Pa-cute-cute lang po ang order ko noon kahit ang totoo ay medyo nagugutom na ako. Pagkatapos naming kumain ay tinanong niya ako kung may dala ba akong sasakyan. Oo, may dala po akong sasakyan, kuya, sabi ko. Bakit ka naman nagdala ng sasakyan? Sana hindi. Para makabawi naman ako sa paghatid mo sa amin noon Para ako naman ang maghatid sa'yo. Ayos lang yun, kuya. Pwede bang convoy na lang tayo? Yahatid kita pero kanya-kanya tayo ng sasakyan. Hindi na, kuya. Alam ko naman talaga ang daan papunta sa amin Hindi naman ako makakalimutin, sabi ko nang may halong pagbibiro. Okay, sige. Salamat dito Ipapabalik ko na lang to kay Jean, sabi niya. Mama Mia, naging masaya ako nung araw na yon. Umuwi ako ng may ngiti sa aking mga labi. Pero ang hindi ko alam ay yun na pala ang kahuli-hulihang pagkakataon na magkakausap kami. Dahil ang nagbalik na nga ng mga manga series ko sa akin ay ang kapatid na niyang si Jean. Doon din ay nagkaroon na kami ng koneksyon ni Jean at naging magkaibigan na kaming dalawa. Katapos noon ay wala ng contact sa akin ang kuya niya. Nahihiya naman akong magtanong kay Jean. Siyempre sa dinami-dami naming magkakaibigan, alam ko na kung sino-sino na ang nagtatanong sa kanya tungkol sa number o tungkol sa kung saan na ang kuya niya at kung ano nang ginagawa nito o kung meron na itong girlfriend. Kahit na hindi ako nagtatanong ay may mga paunti-unti akong update sa kanya kasi yung ibang mga nagkakagusto sa kanya ang nagtatanong kay Jean. Mama Mia, kahit na may number ako noon ni James ay hindi ko po yun talaga tinawagan. Nakakahiya din naman kasi. Ang totoo niyan kapag nalulungkot ako, kapag namimiss ko siya ay tinitignan ko lang ang numero niya. May isang beses pa talaga na muntik ko pa yung ma-dial. Buti na lang at hindi pa nag-ring ay bigla ko nang na-cancel. Natakot talaga ako noon. Sa sobrang takot ko ay dinilit ko na lang ang number niya pero memorize ko naman. Kaya lang, umabot ng mahigit 1 taon ay wala na kaming naging koneksyon noon ni James. Akala ko ay wala na talagang mangyayaring koneksyon sa aming dalawa. Pero one night, Mama Mia, bigla na lang pong nag-ring ang cellphone ko. Isang unknown number ang nakaregister doon.
Hindi ko alam kung sino yon. Alam kong hindi yon si James kasi nga memorize ko naman yung number niya. Pero nagulat ako nung sagutin ko ang tawag na yon. Hello, sino to? Tanong ko. Si James to, kuya ni Jean. Pwede bang humingi ako ng favor? Sabi niya. Kuya? Sige. Ano namang favor yun? Tanong ko naman. Mama Mia, ang hindi ko talaga lubos maunawaan noon ay ang kilig na nararamdaman ko. Pabor naman talaga ang hinihingi niya sa akin pero bakit parang sobra-sobra ang naging kilig ko noon? Kinikilig ako sa ideyang hindi niya pala dinilit ang number ko. Kinikilig ako sa idea na kahit mahigit 1 taon na ang lumipas, ay nandoon pa rin sa cellphone niya ang cellphone number ko. Lalo pa akong kinikilig sa imagination ko na baka nagpalit na siya ng cellphone pero ifinonebook pa rin niya ang number ko doon. Hanggang sa sinabi na niya sa akin ang gusto niyang pabor. Kasi meron kaming upcoming reunion sa batch namin nung high school. Pwede ba na dalhin kita bilang date ko? Po? Ano po? Sunod-sunod kong tanong. Hindi ka naman siguro bingi, no? Sabi niya na tumatawa pa. Alam kong nagbibiro lang siya. Kasi kuya, parang ang bigat yata ng hinihiling mo. Bakit naman ako? Kasi gusto ko sana na magpanggap ka bilang girlfriend ko. Doon lang sa reunion na yon. Promise pagkatapos nun wala na. Graduate na po pala ang kuya ni Jean, Mama Mia. Samantalang ako noon ay nasa huling taon ko na sa kolehiyo. Isa na siyang certified engineer, Mama Mia. Kuya, bakit naman kasi ako ang tinatanong mo? I'm sure marami kang kakilala. I'm sure marami ka rin kaibigan. Kasi kasi ikaw talaga yung pumasa dun sa standards na sinet ko. Standards? Oo, kasi matangkad ka, maputi, maganda, na parang pang model ba? Gusto ko nang tumili nung marinig ko ang mga papuri niya sa pisikal kong anyo, Mama Mia. Pero nagpakipot pa rin talaga ang lola niyo. Kuya, hindi ako pwede kasi finals na namin. Alam mo naman na huling taon na namin sa college kaya kailangan ko talagang mag-study. Nahuhuli kasi talaga ako sa math subjects ko eh. Sabi ko. Ayun! Pwede kitang tulungan dyan. Promise, tuturuan kita. Ituturo ko sa'yo lahat ng mga easy way para masolve mo ang isang problem. Tutulungan talaga kita. Please, tulungan mo lang din ako ngayon. Sabi niya. Ang totoo niya ay matalino po si Kuya James. Cum laude po siya nung graduate siya bilang engineering student. Talaga namang masasabi mo, Mama Mia, na matutulungan niya talaga ako sa aspect na yon. Ako naman ay kabaliktaran niya dahil mahina ako pagdating sa numero. Sige, papayag ako kuya pero tutulungan mo ako Kasi baka ito lang ang magiging dahilan at madelay ang pag-graduate ko. Okay, sige. Magkita tayo bukas. Bukas po? Bukas na agad? Hindi pa naman bukas yung reunion, sa susunod na linggo pa lang. Pero magkikita tayo bukas dahil kikilalanin natin ang isa't isa. At isa pa, tuturuan na kita dun sa mga gusto mong matutunan pagdating sa mathematics. Nagkasundo kaming dalawa na magkita sa isang fast food chain kinahaponan bukas. At nung nagkita na nga kami, Mama Mia, ay tinuruan na niya ako ng mga nalalaman niya. Pagkatapos, syempre nag-uusap din kami. Kinikilala ang isa't isa kasi nga magpapanggap ako bilang girlfriend niya. To be honest, Mama Mia, napakatalino talaga niya. Pakiramdam ko ay parang nasa kanya na ang lahat. Gwapo, matangkad, matalino, mabait. Mama Mia, tinuruan niya ako ng mga shortcuts at mga paraan kung papaano madaling maintindihan ang lessons namin sa math.
Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay ang dali-dali lang pala. Nahihirapan pa ako dun sa pagtuturo ng ginagawa ng aming teacher. Pero bakit kapag siyang nagtuturo sa akin ay parang ang dali-dali lang ng lahat? Siguro ba dahil inspired ako? Inspired ako sa mga tinuturo niya? The next day, Mama Mia, ay nagkita ulit kami para sa aming study session. Hanggang sa dumating ang Sunday, ang araw ng kanilang reunion. Tinawagan niya ako, Mama Mia. 4 a.m. pa lang ay tinawagan niya ako at sinabi niya magpaganda daw ako. Alam ko namang maganda ka na pero magpaganda ka pa talaga ha, sabi niya. Oo na po. At saka paano ako magpapaganda nito? Iginigising mo ako ng ganito kaaga. Paano ako makakapag-beauty rest? Sabi ko ng may halong pagbibiro. Hala, oo nga no. Sige, sige na, babay na. Matulog ka ulit para mag-beauty rest ka pa. Mama Mia, ang sabi niya gusto niya raw na talagang mamangha ang mga classmates niya sa akin. Kaya naman nagpa-parlor pa talaga ako noon. Nagpa-makeup pa talaga ako. Gumastos pa talaga ako para sa date na yon na kunwa-kunwarian lang naman. Pero Mama Mia, sabi ko naman sa sarili ko, worth it din naman yon. Unang-una, natuto na ako dun sa pinaka hindi ko gustong subject. Pangalawa ay makakasama ko pa at magiging escort ko pa talaga ang lalaking gustong gusto ko. Mama Mia, 6 p.m. pa lang ay sinundo na niya ako sa bahay kahit na 8 p.m. magsisimula yung kanilang reunion. Napakagwapo niya talaga at mas lalo po siyang gumwapo sa suot niya, Mama Mia. Pumasok pa talaga siya sa loob at nagpaalam pa sa mga magulang ko. Naririnig ko siya habang nasa taas pa ako. Pagkatapos ay lumabas siya sa gate namin. At nung papalabas na ako, Mama Mia, ay tinignan niya ako. Tinitigan niya ako. Nung makita ko ang reaksyon ng kanyang mukha at ng kanyang mga mata, ay siguradong sigurado ako na namangha siya sa akin. Parang na-shock pa siya nung makita niya ako. Siguro na-shock siya sa kagandahan ko. Sinigurado ko talaga na maganda ako nung gabing yun kasi nga yun naman talaga ang request niya. Oh, kuya, ano ba? Tutuloy pa ba tayo o hindi na lang? Sabi ko. Sorry. Sige, alika na. Sakay ka na. Ang tagal mo naman eh. And by the way, pwede ba wag mo na akong tawaging kuya? Baka kasi masanay ka na kuya ang itatawag mo sa akin pagkatapos dun sa party matawag mo pa akong kuya. Paano pa sila maniniwala niya na girlfriend kita? Sabi niya. So ano, James na lang ang itatawag ko sa'yo ngayon? Tanong ko naman. Alangan naman. Alangan namang David ang itawag mo sa akin James naman ang pangalan ko. Napaka-pangit naman kung mag-imbento ka pa ng mga pangalan, di ba? Uy, kuya. Siya nga pala, sorry, James. Alam ba to ni Jean? Alam ba niya tong ginagawa natin? Kasi baka may mga picture siyang makita tapos isumbong kanya sa mama at papa mo, sabi ko. Huwag kang mag-alala. Mas una pa siyang nakaalam kaysa sa'yo eh. Siya nga ang nag-suggest na ikaw ang isama ko. Pagkatapos, ano naman kung malaman ng mama at papa ko na nagpapanggap kang girlfriend ko o di kaya'y masabi nilang girlfriend kita. Nasa tamang edad na naman ako, sabi niya. Hindi kami masyadong nagkibuan sa loob ng sasakyan. Ang totoo niyan ay pinapamemorize niya ako ng mga dates o ng mga special moments kuno namin bilang mag-boyfriend at girlfriend. At pagdating namin sa party, Mama Mia, ay talaga namang pinagtitinginan kami ng lahat ng kaniyang mga batchmates. Pagkatapos ay tinutukso-tukso pa nila kami lalong-lalo na si James. Lagi nilang sinasabi na may nanalo na. Si James daw ang nanalo nung gabing yun. Awkward pa ako noon, Mama Mia. Sino ba naman kasi ang hindi ma-awkward kung maa-out of place ka?
Pero napapansin ko naman at nararamdaman ko naman na sinusubukan talaga ni James ang best niya para wag akong ma-out of place. Para masali talaga ako sa kung ano man ang nangyayari sa party kahit na hindi ko sila batchmates. Pagkatapos ay bigla na lang nagsalita ang kanyang isang kaibigan. Pre, James, magaling bang kumanta yung girlfriend mo? Tanong niya kay James. Ay oo pre, magaling tong kumanta. Pagkatapos magaling pang maggitara. Alam mo bang complete package to? Maganda na, talented pa, sabi niya. Talaga? Totoo ba yung sinasabi mo? Kantsaw naman ang isa pa nilang kaibigan. Oo nga. Ako naman ay kinukurot ko sa tagiliran si James dahil sinasaway ko siya at wag niya akong ipahamak sa harap ng kanyang mga kaibigan. Please naman oh. Please. Okay lang ba sa'yong kumanta ka? Para naman sa akin eh. Sabi niya sa paikindat sa akin. Kahit na nahihiya ako Mama Mia ay pumayag na lang ako. Pagkatapos ay pabulong ko pang sinabi sa sarili ko na maswerte ka talagang mokong ka at gusto kita. Maswerte ka at gusto kong mag-dedicate talaga sa'yo ng kanta. Pagkatapos dahil kinakantsawan na ako ng mga classmates niya noon ay tinawag na ako ng host para pumunta na sa may harapan. Pumunta nga ako at binigyan nila ako ng gitara pagkatapos ng mikropono. Mama Mia, kumanta ako. Ang kinanta ko naman noon ay Fallen. Catch me, I'm fallen. Fallen fast again. Yun ang kinanta ko para yun talaga sa nag-iisang James ng buhay ko. Pagkakanta ko noon Mama Mia, pakiramdam ko lahat ng mga tao sa paligid ay nawala ang focus. Pakiramdam ko ay blurry silang lahat sa paningin ko. Tanging si James lamang ang focus ng mga mata ko. Tanging siya lamang ang nakikita ko noon. Iba na talaga ang nararamdaman ko noon. Hindi naman talaga ako madaling ma-fall Mama Mia. Ang dami namang nagpaparamdam sa akin at nagpapalipad hangin sa akin. Mga kaibigan ng pinsan ko, mga kaklase, schoolmates ko. Pero ewan ko ba, bakit pagdating kay James, kahit na konting galaw lang niya ay nahuhulog na talaga ako. Kahit konting galaw lang niya, ay minamahal ko na talaga agad. Pagkakanta ko sa kanya noon Mama Mia ay talagang pinokus ko sa kanya ang paningin ko lalo na sa tuwing kinakanta ko ang Help me I'm fallen, fallen fast again. Mama Mia, ina-eye to eye ko talaga siya. Parang nawala ang hiya ko. Comfort zone ko kasi talaga ang pagigitara at ang pagkanta. Kaya naman naramdaman ko rin noon na parang naiintindihan niya na para sa kanya ang kantang yun. The rest of the evening was a blur for me. Pero hinatid ako ni James sa bahay namin. Hindi ko alam pero nanginginig ako noon. Pakiramdam ko ay parang lumulutang sa alapaap ang tuhod ko. Parang hindi ko nararamdaman ang mga paa ko. Hindi ko talaga maintindihan noon ang sarili ko. Pagbaba ko noon ay nagpaalam na ako sa kanya. Sige, dito na ako, James. Ay, Kuya James na pala. Sabi ko. Okay lang, oy. James na lang ang itawag mo sa akin. Thank you nga pala, ah. Thank you talaga sa tulong. Good night. Ingat ka. Sige, ikaw din. Ingat sa pagmamaneho. Paglabas ko sa sasakyan niya, Mama Mia, hindi pa nga ako nakakababa ay bigla na niya akong kinabig papunta sa kanyang dibdib. Pagkatapos noon ay bigla niya akong hinalikan. Shock talaga ang lola niyo ng mga panahon na yon. Pero hinayaan ko lang siya na halikan ako. Ilang saglit pa ay tumutugon na ako sa paghalik niya sa akin. Ibinabalik ko na sa kanya ang mga halik na matatamis na binibigay niya sa akin. Pakiramdam ko ay napaka-magical nung gabing yun.
Ewan ko kung OA lang o exaggerated lang ako pero pakiramdam ko talaga Mama Mia ay parang may mga fireworks akong nakikita habang magkahalikan kaming dalawa. Our kiss lasted for about siguro mga 3 minutes. Ako na po ang bumitaw sa halikang yon. Pero bigla na naman niya akong kinabig and he kissed me again. After that incident, Mama Mia, nung matapos na kami sa aming halikan, ay bumaba ako ng dali-dali sa kanyang sasakyan at pumasok ako sa loob ng bahay. So many words left unsaid that time. Pero the silence seemed to connect us in a way that words could never. Mama Mia, all I knew was the feeling is mutual nung gabing yun. Hindi ko alam pero kahit wala siyang sinasabi ay ramdam na ramdam ko na mahal niya ako. Ramdam na ramdam ko na nararamdaman din niya ang kilig na nararamdaman ko. After 1 week, Mama Mia, thank God, malaki po ang nakuha kong score sa final exam namin sa mathematics at pati na rin sa iba kong mga subjects. Siguro nga dahil inspired ako sa kanya. Siguro nga dahil inspired ako sa mga nangyayari sa amin. Kasi pagkatapos nga ng gabing yun ay constant na po kaming magka-textmate dalawa. Everyday na po kaming nagkaka-chat at nagkaka-text. Mga sweet messages na para bang mag-boyfriend at girlfriend na talaga kami. Hindi namin sinasabi sa iba ang namamagitan sa amin. May mga pagkakataon na nagkikita kami ng palihim. Wala pang ibang nakaalam tungkol sa aming dalawa. Na ang pagpapanggap namin dun sa kanilang reunion ay itinuloy pa talaga namin kahit ilang araw na ang lumipas. We kept everything from our family, especially sa kanyang kapatid na kaibigan kong si Jean. Hindi namin sinabi ang mga nangyayari dahil hindi namin alam kung papaano iyon ipapaalam sa iba. Kasi ang totoo, Mama Mia, wala naman talagang relasyon na namamagitan sa amin. Hindi naman niya ako tinanong kung pwede niya ba akong maging girlfriend. Kung oo, hindi kami magjowa pero we like each other. Natatakot siyang manligaw kasi ang sabi niya, baka raw maiba ang tingin sa kanya ng kanyang mga magulang, ng kanyang kapatid at ng aking mga magulang. And what's worse, Mama Mia, ay ganun din ang pakiramdam ko. Alam ko kasi na marami ang nagkakagusto kay James. Alam ko kasi na marami din siyang naging girlfriend noon. Kaya natatakot din ako. Natatakot ako na baka kapag nalaman ng iba ang aming sitwasyon tapos hindi kami nag-workout dalawa, ay nakakahiya. Ang hirap sigurong mag-move on noon at ang awkward siguro ng sitwasyon. Lalo na kung iisang circle of friends lang ang mga magulang namin. Pati na rin kami ng kanyang kapatid. Nakakahiya kayang ganyan. Baka masira pa ang ibang mga relasyon dahil sa amin. Pareho kami na ganun ang iniisip. Pareho kami na ganun ang nararamdaman. Till one day, Mama Mia, bigla na lang pong nag-text sa akin si James. Siguro it's better for us to end this. Whatever we have right now, this has to stop, sabi niya. Bakit naman? What's wrong? Tanong ko. Everything. Everything is wrong. After that text, Mama Mia, ay sinubukan kong mag-reach out sa kanya through call. Gusto ko siyang kausapin. Ayokong nagte-text lang kaming dalawa. Gusto kong malaman at gusto kong marinig na sabihin sa akin ang kanyang rason. Pero nakailang tawag na ako ay hindi naman talaga niya sinasagot. Hanggang sa nakasampung tawag na siguro ako hanggang sa malobat ang cellphone niya at out of coverage area na siya. Doon, tinanggap ko na ayaw niyang magpaistorbo sa akin. Tinanggap ko na ayaw niya na makipag-usap sa akin. Kaya naman Mama Mia, hindi ko na siya dinistorbo pa mula noon. Baka akalain niyang naghahabol talaga ako sa kanya. Baka akalain niyang baliw na baliw ako sa kanya. Kaya wag na lang no. Hindi naman ako desperada, sabi ko sa sarili ko. Baka isipin niya ang gwapo-gwapo niya talaga at wala nang ibang lalaki bukod sa kanya. Mula nga noon ay hindi na kami nagkita at wala na ring communication dalawa.
hanggang sa graduate na ako at lumipas na ang 1 taon. Nagkaroon na ako ng stable job, Mama Mia. Pagkatapos ay nagpa-part-time modeling din ako noon dahil ang mama ko ay nasa modeling industry. Hanggang sa may na-receive na lang akong email saying na ikakasal na ang kaibigan kong si Jean at ini-invite niya ako sa kasal niya, pati na rin yung iba naming mga kaibigan nung high school. Yung kanya kasing mapapangasawa ay high school schoolmate din namin, Mama Mia. Kaya naman siguro magkakakilala lang ang mga taong nandoon sa magiging party ng kanilang kasal. Wala naman akong rason para hindi umattend ng kasal. Pero nung una, Mama Mia, ay talagang nagdadalawang isip ako kung a-attend ba ako. Kaya lang, lagi akong tinatawagan ng mga classmates ko. Lagi nila akong pina-follow up na dapat magkasabay lang daw kaming pumunta doon sa kasal ni Jean. Kaya naman, pumunta na lang din ako doon. Sabi ko noon sa sarili ko, bakit ba hindi ako pupunta? Na-awkward ba ako kay James? Well, wala naman din akong pakialam sa kanya eh. At saka dapat makita niya ako doon para naman sabihin niya na wala lang sa akin ang mga nangyari nun. Na hindi yun nakaka-apekto sa akin. Na parang baliwala lang sa akin lahat ng yon at charge to experience na lang. Tinatagan ko talaga ang loob ko. Alam ko na mapapasabak talaga ako dun sa kasal pero tinatagan ko ang sarili ko, Mama Mia. Pagdating ko doon sa kasal ay nagkita na naman kaming dalawa ni James. Dun pa lang sa simbahan ay titig na siya sa akin. Natapos na lang ang wedding ceremony ay hindi pa rin niya ako pinansin. Ako din ay hindi rin naman siya pinapansin. Pero nararamdaman ko na tinititigan niya ako. Kapag tumitingin ako sa direksyon niya ay nakikita ko talaga ang pagbawi niya ng tingin sa akin. Until nung nag-reception party niya. Nag-reception party na. Tumayo ako at kumuha ng salad doon sa may buffet table. Pagkatapos ay bigla na lang siyang lumapit sa akin. And guess what? Bigla na lang siyang nagsalita. Lumapit siya para rin kumuha siguro ng salad pero ako naman ay aalis na sana dahil ayoko talaga na magkasulo kaming dalawa. Hi, sabi niya. May kailangan ka, kuya? Tanong ko. James nga, bakit bumalik tayo sa pagiging kuya? James? Sabi ko. I'm sorry. I'm so sorry. Mama Mia, naiiyak na talaga ako noon pero pinanindigan ko ang pagiging strong and independent and nonchalant woman. Ano bang sinasabi mong sorry dyan? Tanong ko na kunwari ay hindi naalala ang namagitan sa aming dalawa. Sorry. Dun sa mga nangyari dati. Yun ba? Wala na yun. Ang tagal-tagal na nun. Kalimutan mo na. Kasi matagal ko na rin kinalimutan eh. Sabi ko sabay habol pa ng patawa para sabihin niya talaga na wala na lang sa akin yon. What if ayaw kong kalimutan? Ayaw mong kalimutan? Anong ayaw mong kalimutan? Yung mga namagitan sa atin. Baliw ka ba? O bobo ka ba? Siguro hindi ka naman talaga bobo. Gumraduate ka na ng cum laude, diba? Pero ikaw naman ang nang-iwan, diba? Ikaw naman ang bumitaw. At ikaw naman ang hindi na nagparamdam. May explanation, wala. Kaya bakit sinasabi mo sa akin ngayon na ayaw mong kalimutan? Dapat noon pa lang kinalimutan mo na eh. Mahaba kong sabi na pinipigilan ko talaga na tumaas ang boses ko at baka may makarinig sa aming iba. Sorry talaga pero pwede bang mag-explain ako sa'yo? Please, give me a chance to explain everything. Sabi niya. Sana noon pa nag-explain ka na. Hindi naman ako lumipat ng lugar, diba? Andito pa rin ako. Kung saan mo ako iniwan, nandun pa rin ako. Pero bakit hindi ka man lang nakabalik para man lang magpaliwanag? Tapos ngayon mo gustong magpaliwanag? Ngayon mo gustong magsabi kung ano ang rason mo dati? Don't you think it's a little bit too late?
Mahigit 1 taon na oh. Maayos na ang mga buhay natin kaya kalimutan mo na yon. Ayos na yon. Pero, pero hindi ayos sa akin yun eh. Hindi ayos sa akin yun, sabi niya. Okay, hindi naman din ako OA. Pwede kang magpaliwanag pero pwede bang mamaya na? May party pa oh, kasal ng kapatid mo. Yun lang at hindi ko na siya hinayaan na magsalita pa at tuluyan na akong umalis sa buffet table na yun. Lumapit ako sa mga kaibigan ko. Tinutukso-tukso pa nila ako dahil nakita pala nila na magkalapit kaming dalawa ni James. Oy, ano yung pinag-uusapan nyo? Sabi niya. Wala, sabi ko naman. Tumayo ako dahil naririndi na ako sa mga kantsaw nila at gusto ko na rin noon, Mama Mia, na mag-CR. Pero pagkalabas ko ng CR ay nandun din pala ulit si James at nangungulit. I stopped seeing you kasi nalaman ng mga magulang ko ang tungkol sa atin. Nalaman nila kasi may nakakita sa atin na magkayakap at magkahalikan eh. So anong problema kung nalaman nila? Ano bang problema dun? Wala ka namang asawa, 'di ba? Hindi naman ako magiging kabit. Hindi rin ako kabit talaga at hindi rin naman kita kabit. Kasi nakiusap sila sa akin. Nakiusap sila sa akin na hayaan na muna kita. Bigyan muna kita ng chance na tuparin ang pangarap mo. Tapusin ang pag-aaral mo. Pagkatapos kapag nakapagtapos ka na, sabi nila, tsaka daw ako manligaw sa'yo ng formal. Para hindi daw nakakahiya sa mga magulang mo. Alam mo naman 'di ba na magkaibigan ang mga magulang natin? Well, sabi mo pagkatapos ng graduation mo ako liligawan. 1 taon na akong graduate. 1 taon na akong nagtatrabaho. Ano bang sinasabi mong after graduation ko? Bakit hindi mo na lang inantay noon eh? Halos 1 buwan lang naman noon, matatapos na ako sa pag-aaral ko noon, di ba? Kasi bago ka pa man tuluyang graduate ay nagtrabaho na ako sa ibang bansa. Ano? Oo, nagtrabaho ako dun sa Australia. Pagkatapos ay naging tuluyan na talaga akong nagkaroon ng residency doon. Bumili ako ng bahay. Para sa ating dalawa, sabi niya. Mama Mia, hindi ko alam pero yung mga sakit, yung mga pag-iyak ko ng palihim ay biglang rumaragasa pabalik sa akin. Pero this time, Mama Mia, ay parang napapalitan yun ng mga masasayang alaala. Kung noon ay umiiyak ako sa sobrang pait, ngayon naman ay umiiyak ako sa sobrang ligaya. Hindi lang pala basta-basta pagiging mag-girlfriend at boyfriend ang plano ni James para sa aming dalawa, kundi higit pa. Kundi mas grabe pa. Kasi kahit noon pa man daw, plano na niya talaga akong gawing asawa. After siyang nagpaliwanag sa akin, Mama Mia, ay bigla niya akong hinila. At doon ulit sa may buffet table ay bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Will you be my wife? Tanong niya. Alam mo, tumayo ka nga dyan, nakakahiya ka eh. Gago naman ito oh. Tumayo ka, dami-daming tao. Sabi ko. Wala akong pake kung maraming tao. Sabihin mo sa akin na yes, na pumapayag kang maging asawa ko. Sige na nga. Yes, pumapayag ako. Sabi ko. Hindi ko alam pero tahimik na pala ang buong reception area noon. Pagkatapos kong mag-yes ay bigla na lang silang nagsigawan at nagpalakpakan. Bigla akong kinantsawan ng mga kakilala namin dahil halos lahat ng nasa kasal na yon ay kakilala lang din namin. Nandun din pala ang mga magulang ko, Mama Mia, dahil sabi ko nga magkaibigan ang mga magulang namin ni James. Alam mo, baliw ka talaga. Dito pa talaga sa reception ng kasal ng kapatid mo nagpo-propose ka? Well, baliw naman talaga ako at isa pa, walang kaso yun. Alam ni na Mama at Papa, alam din ng mga magulang mo, ng mga kaibigan mo,
pati na rin ng kapatid ko na magpo-propose ako sa iyo ngayon. Pumayag sila na dito ko gawin ang proposal kasi alam nila na sa laki ng kasalanan ko sa iyo, baka hindi mo na ako kausapin sa labas eh. Gago ka talaga. Ni hindi man lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na maging mag-boyfriend at girlfriend. Engaged agad. Iba ka din, no? In other words, wala na akong pakialam kung ano pa man ang madiskubre ko sa'yo. Ang alam ko, kahit ano pa man yun, paninindigan kita. Paninindigan kita dahil mahal kita. At ang pagmamahal na yun, hanggang kamatayan na. Kaya pasasaan ba't kasal din naman ang patutunguhan nito, kaya diretso na tayo. I love you. Mahal na mahal kita. Sabi niya. Ako din. I love you too. Bata pa lamang ako, mahal na kita eh. Sabi ko na nga ba, matagal mo na rin akong mahal. Kantsaw pa niya na mas lalo ding nagsigawan ang mga tao sa palibot nung naghalikan na kaming dalawa. Mama Mia, hindi na ako nagpakipot noon. I did not say no kasi nga baka akalain ng iba ay pabebe ako. At isa pa, natatakot din ako na baka kapag nag-no ako ay mapunta sa ibang proposal na yon. Matagal ko nang mahal si James. Bata pa lamang ako ay mahal na mahal ko na siya. Kaya bakit patatagalin ko pa? Sinabi din naman niya ang side niya. Nag-explain na siya sa akin at tinanggap ko naman ang explanation niya na yun kung bakit siya umalis sandali. Isa pa Mama Mia, kahit umalis siya, ay hindi naman talaga ako nagkaroon ng panibagong pag-ibig. Hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataon o ng panahon na ma-in love sa iba. Kahit pa nga may ibang nanliligaw sa akin, ay wala naman talaga akong nagustuhan tulad ng pagkakagusto at pagmamahal ko kay James. It doesn't mean naman na easy to get ako. Kasi NBSB nga ako, no? No boyfriend since birth. May mga nanliligaw pero wala naman akong sinagot dahil elementary pa lang naman talaga ay iisang lalaki lang ang gusto ko. Iisang lalaki lang ang pinapangarap ko. At yun ay walang iba kundi ang kapatid ng kaibigan ko. Naniniwala din kasi ako Mama Mia sa sinasabi nilang strike while the iron is hot. Ibig sabihin, i-grab mo na yung opportunity habang nandyan pa, habang hindi pa napupunta sa iba. Ano naman ang mapapala ko pag nagpapakipot pa ako o nagpapa-overreacting pa ako pagkatapos magno-no ako dahil sa pride ko? Alam ko naman Mama Mia na ang dami-daming napahamak dahil sinunod nila ang pride nila. Ang dami-daming hindi tuluyang naging masaya at maligaya dahil inuna nilang pagbigyan ng kanilang pride. At ayokong matulad sa kanila. Ayokong matulad sa mga tao na nagsisisi dahil inuna ang kanilang pride. At hindi din naman ako nagsisi Mama Mia sa ginawa kong pagsagot ng oo kay James. Pagkatapos noon ay naging kami na officially. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko, pati na rin ang mga magulang niya. Mama Mia, ang sabi nila ay match made in heaven daw talaga kaming dalawa ni James. Para bang itinadhana kami sa isa't isa. Para bang wala na talagang iba pang pwedeng mangyari sa amin kundi ang magkatuluyan. Pero hindi din naman kami agad-agad na ikinasal. Kasi nga, naniniwala pa rin naman kami sa sukob. Well, hindi naman masyadong naniniwala pero wala namang masama kung susundin, hindi ba? Kaya pinaabot pa namin ng 1 taon at halos 2 buwan bago kami tuluyang nagpakasal ni James. At ang 1 taon at 2 buwan na yun ay ginawa namin ang lahat para mas makilala pa namin ang isa't isa. Para mas mapatunayan pa namin ang aming pagmamahalan. Oo, Mama Mia. Sa 1 taon at 2 buwan na yon ay kinilala namin ni James ng husto ang isa't isa. At habang tumatakbo ang araw at ang panahon at habang mas nakikilala namin ang isa't isa, ay parang mas minamahal lang namin ang bawat isa. Hanggang sa tuluyan na nga kaming naikasal ni James. Grabe talaga ang naging
love story namin. Hindi man kasing challenging ng iba niyong mga naitampok na kwento, pero masasabi ko naman na parang isinulat talaga sa tadhana at sa aklat ang aming storya. From strangers to lovers real quick. From lovers to couple to married couple real quick. Kung noon ay kuya lang ang tawag ko sa kanya dahil kuya siya ng kaibigan ng classmates ko, ngayon ay honey bunch na. Kasi ngayon, asawa ko na siya. I never knew, Mama Mia, na ang crush ko pala dati ay siya rin palang itinadhana para sa akin. I never knew na ang pangarap ko at ang mga dasal ko ay ibibigay din sa akin ng Diyos balang araw. Ngayon, Mama Mia, ay nandito na po kami sa Australia. Isa po sa mga libangan ko sa araw-araw ay ang pakikinig sa iyong programa kapag napapatulog ko na ang dalawa naming mga chikiting na puro lalaki. I hope na gustuhan nyo ang naging kwento naming dalawa ng asawa kong si James. Maraming salamat po talaga, Mama Mia, sa walang sawa niyong pag-share ng mga kwento ng ating mga tagapakinig. Naway marami pang ma-inspire na magsulat din ng kanilang sariling kwento, na mag-share din ng kanilang sariling karanasan para mapagbigyan o mapagkukunan ng leksyon at inspirasyon ng iba. Maraming salamat po talaga. Napakaganda naman ang ating kwento sa araw na ito. Nakakakilig. Kayo ba? Kinilig kayo? Ako sobra-sobra ang kilig na nararamdaman ko. 'Di ba? Parang match made in heaven. Parang fairy tale. And they live happily ever after. Sabi nga talaga ng iba, kung talagang para sa'yo, no? Kahit anong mangyari, nagkahiwalay na, hindi naging mag-boyfriend, parang naging mag-MU lang, parang ganun. Pero kapag talaga itinadhana talaga eh. Kaya ako naniniwala talaga ako na dapat ang lifetime partner, ang asawa, dapat ipinagdadasal yan. Hindi yan inaagaw, okay? Sa lahat ng mga nangaagaw dyan, wag kayong mang-agaw. Hayaan nyo na mag-go with the flow lamang. Gaya ng ginawa ng ating letter sender, di ba? Ang ginawa niya, nung iniwanan siya sa ere nang walang paalam, walang explanation, sige, hinayaan lamang niya. Pero hindi siya nanggamit ng ibang tao para mag-move on, sinarili niya, nagpatuloy ang buhay niya. Katapos pagdating ng panahon, ibinalik sa kanya. At sobra-sobra pa talaga. Ganon kapag pinagdadasal natin ang mga taong magiging bahagi sa ating buhay. Sabi nga ng iba, ang pinaka-importante daw na desisyon na gagawin ng isang tao sa kanyang buhay ay ang pagpili niya ng kanyang magiging life partner o ng kanyang magiging asawa. So dapat, dahil yan ang napaka-crucial, as in super crucial na desisyon na gagawin ng bawat tao, sana huwag kalimutan na magdasal. Ipagdasal sa Panginoon na sana'y ibigay at ipakilala ang nararapat talaga na para sa'yo. Maraming salamat sa inyong pakikinig ng kwento natin na itinampok natin ngayong araw. Sana'y kinilig kayong lahat gaya ng pagkakilig na nararamdaman ko dito. At kung nagustuhan nyo ang kwento, please like and share. Kung ikaw ay hindi pa po nakapag-subscribe nitong ating channel, please do like and share this video. Subscribe to our channel, click the notification bell para lagi ka pong updated sa bawat kwento at sa bawat video na ating i-upload. Please do like and follow my page po sa Facebook, Mama Mia Cagayan de Oro, and my TikTok account, Mama Mia Cagayan de Oro din. Oo, diba? Wala tayong Instagram dahil na-delete. Ewan ko kung anong nangyari, kung bakit na-delete. At saka, oo nga pala, meron nga po pala akong isa pang page, hindi lang sa akin, kundi sa aking bowling career. Paki-like na lang po, MCBA, letter MCBNA Metro Cagayan Bowlers Association. Maraming salamat sa inyong pagsuporta nitong ating channel at syempre sa inyong pagsuporta sa akin. Thank you talaga. Hindi ko talaga akalain na ganito kayo kagrabe mag-support sa akin. Malapit na tayong mag 60,000 subscribers dito sa YouTube. Thank you so much talaga. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.